Patricia's POV. Panibagong araw na naman at naging mas lantaran ng pagpapaanim ni Romulo sa relasyon nila ni Margarita. They kiss in front of me. They do sweet things in front of me. They are dating in front of me. They treat me like a maid. Tagapagluto ng pagkain nila, tagalinis ng bahay, utusan nila, basta katulong nila. Bumangon na ako at pumasok sa CR para maligo dahil lagkit na naman ako sa ginawa ni Romulo sa akin kahapon. Wala siya sa tabi ko kaya feeling ko pumasok na siya sa kanyang trabaho or di kaya nakikipagdandian kay Margarita. Alam ni Margarita na mag-asawa kami ni Romulo pero okay lang sa kanya na maging kahit dahil sabi nga niya, siya naman ang mahal ni Romulo. Pagkatapos kong maligo, lumabas na ako para magbihis. Maglilinis na lang ako ng bahay dahil bawal naman akong lumabas. Una ko ang nilinis ay ang banyo namin. Sunod ay ang mga guest rooms at ngayon nasa kwarto na ako. Nang matapos ko nang linisin lahat ng sulok ng bahay, bandang alas 4 na naisipan ko na munang umidlip. Mamaya pa ako magluluto dahil alam kong late na naman darating yung si Romulo. Pagod na rin kasi ako eh. Physically, mentally, and emotionally. Napangiti ako na mapakla. Maya-maya pa nagising ako. Nagmadali akong tumayo para tingnan ng orasan. Alas 10 na pala. Naramdaman ko parang bumibigat ang pakiramdam ko. Bumaba ako para sana kumuha ng gamot sa first aid kit namin. Pero pagbukas ko wala kahit isang gamot. Kailangan ko na palang bumili ng gamot dahil pakiramdam ko magkakalagnat talaga ako. 10-12 pa naman. Di pa naman siguro darating yung si Romulo. Labas na lang muna ako at bibili ng gamot. Kumuha ako ng pera sa aparador at lumbas ng bahay para bumili ng gamot sa sakit ng katawan at ulo. Bililisan ko na lamang. Naglakad na ako papalabas ng subdivision. "Oh ma'am, saan kayo pupunta ng gantong oras?" Tanong sa akin ng guard. "Bibili lang ako ng gamot kuya, dyan sa malapit lang." Sabi ko kay Kuya Guard. "Gabi na po, delikado na sa labas." "Mabilis lang ako kuya, dyan lang naman ako sa malapit eh." "Pero ma'am, bawal na po talaga kayong lumabas." "Dali na kuya, sakit na talaga ng ulo ko eh." "Ma'am, it's okay. She's with me." Napalingon ako sa lalaki nagsalita bigla sa likuran ko. "Ikaw?" Sabi ko kay Marcos. "Yes, siya nga. Dito pala siya nakatira?" "Sir, lalabas din po ako. May bibilhin lang, emergency." Sabi niya at kinindatan ako. "Nagkakilala po kayo ni Ma'am Patricia?" Nagtatakang tanong ng guard. "Opo kuya, she's my friend." Si Marcos nang sumagot kaya't tumango na lang ako para makalabas dito. "Sige po, basta iuwi niyo po ito si Ma'am Patricia ng ligtas." Sabi pa ng guard kung kaya't napatawa si Marcos. "Of course kuya, I won't allow my friend to be hurt lalo na't katulad niya." Sabi ni Marcos saka ako'y nakbayan. Lumayo naman ako agad sa kanya dahil baka ako ano pang isipin ng guard sa amin. "Pshh! Lumayo ka nga ng konti Marcos." Sabi ko't umalis sa pagkakaakbay niya. "Sungit mo pa rin kahit friends na tayo." Sambit niya at ngumuso. "Ang cute niya." "Shh! Patricia, may asawa ka ng tao." "Alam ko naman pero masaya palang magkaroon pa ng isa pang kaibigan na gwapo bukod kay Megs." Kasi napakadikit mo eh. Baka mapagkamalan pa tayo magjowa." Sabi ko pa sa kanya kaya tumawa naman siya. "Okay lang naman sa akin." Sabi niya at tumawa pa. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. "Hindi pwede. May asawa na ako." Pagpapakatotoo ko sa kanya. "Oo nga pala." Seryoso niyang sabit saka naglakad na lamang. Tahimik lang kami naglalakad hanggang sa nasa tapat na kami ng Mercury Drugs. "Dito na ako. Bibili ako ng gamot eh. Bakit dito ka rin papasok?" Sabi ko dahil sinundan niya pa rin ako. "Dito rin ako pupunta." Sabi niya at tumawa pa. Ano nakakatawa sa sinabi niya? "Ako na bang bibilhin mo?" Tanong ko sa kanya. "Ice cream." Sabi niya nang nakangiti. Nagdingning naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Parang gusto ko rin nun. Tinignan ko ang pera ko at napanguso na makita kong kulang ang pera ko. "Tara, libre lang kita. Mukha ka nang iiyak eh." Sabi niya at tumawa saka ako hinila papasok. "Talaga? Pautang na lang ako, babayaran ko rin yan. Total magkapit bahay naman na tayo eh." Sabi ko pa sa kanya. "Kahit wag na." Sabi niya pat kumuha na nga siya ng 2 lalaking ice cream na may iba't ibang flavor. Pumunta na lang ako sa bilihan mismo ng gamot para bumili. Pagkatapos kong bumili, naglakad na naman ako ulit ni Marcos.
Nag-uusap kami habang naglalakad papuntang subdivision. Ang saya niyang kasama at kahit malapit lang pinuntahan namin para naging matagal dahil ang dami niyang kwento. Ang daldal niya nga eh. Nang malapit na kami sa bahay namin ni Romulo, huminto na ako sa paglalakad. Dito na ako. Salamat sa pagsama sa akin at saka dito sa ice cream. Next time na lang kita ititreat. Sabi ko pa sa kanya. Sabi mo yan ha? Ikaw naman manilibre sa akin sa susunod. Sabi niya pa. Oo ba? Sabi ko at ngumiti sa kanya. Good night, Pat. Pait din niya sa akin na nakangiti. Good night, Marcos. Sabi ko pa sa kanya. See you around. Nakangiting sabi niya kaya't ninitian ko na lamang din siya. Pagkapasok ko parang tinambol ang puso ko na makita ko ang sasakyan ni Romulo. Nakauwi na siya? Kinakabahan man dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng bahay at mas lalong kinabahan ng madilim na sa sala ang bumungad sa akin. Pak! Tumilapon na lang akong bigla na may sumampal sa pisngi ko. Tumilapon din ang binili kong gamot at ice cream. Napahawak agad ako sa pisngi kong sinampal niya. Ang landi mo na! Sigaw sa akin ni Romulo at saka ko tinayo ulit. Talagang gabi ka pa lumandi? Sigaw niya ulit sa akin at sinampal ulit ako. Sino yon? Tanong niya sa akin habang hawak-hawak ang pangako. Umiiyak na ako tumahawak sa kamay ni Romulo para paluwagan ang pagkakahawak ito sa akin. Sumagot ka! Nanggigigil niyang sabi sa akin at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa pangako. Mas lalo ako mapapaiyak nang malasahan kong kalawang sa mga laway ko. Dumudugo na ang ngipin ko sa higpit ng pagkakahawak niya sa pangako. Aray Romulo, tama na! Nahihirapan kong sambit na nagmamakaawa sa kanya pero wala pa rin nagbago. Sumagot kang malandi ka. Sigaw niya sa akin nang malapit ng kanyang mukha. Kaibigan ko po. Umiiyak na paliwanag ko. Anong kaibigan? Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan dito? Sino nagsabi sa'yo pwede kang lumabas? Sino nagsabi sa'yo pwede kang magkaroon ng kaibigan? Sino? Sagot! Nanggagalaiti niyang sigaw sa harap ng mukha ko, sabay tulak sa akin gamit ang pangako, kaya tatumba ako at nauntog ang ulo sa sahig. Napahawak ako sa ulo ko na mas sumakit pa ito, pero tiniyo niya akong bigla tinila gamit ang buhok ko. Tama na, Romulo. Pagmamakaawa ko pero wala pa rin siyang pakialam sa akin. Di ka pa balaspag kaya tinila ka pa rin ng lalaking yon? Sigaw niya sa akin habang hilay-hilang buhok ko. Umiiyak pa rin ako. Hindi. Tumahimik ka. Uungol ka lang mamaya. Punyeta ka. Sigaw niya sa akin at binalibag ulit ako sa kama. Umiyak lang ako ng umiyak habang siya may kinakalkal sa aparador niya. Ayoko na. Iyak lang ako ng iyak habang ginagamot ang mga pasang na tamo ko. Napadaing ako nang pahiran ko ng alkohol ang pasang nasa kanang binti ko. Naging marahas si Romulo kahapon sa pag-angkin ng katawan ko. Hinahampas-hampas, sinusuntok-suntok niya pa ang katawan ko. Hindi ko siya mapigilan sa pananakit sa akin kahapon dahil ginapos niyang kamay ko sa headboard ng kama at ang mga paa ko sa binti ng kama. I really feel molested kahapon. Kung i-describe ko yun parang pambababoy ang nangyari sa akin. Hindi ako makatayo na maayos ngayon. Late na nga rin ako nagising at buti na lang di ako ginising ni Romulo para kumilos. Pero may katagang binitawan kahapon si Romulo na nakapagpalakas sa kabog ng dibdib ko. Buntisin na kaya kita para tumigil ka na dyan sa kakalandi mo. Di ko talaga maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kapag nagkatotoo na yun. May magbabago ba sa pagtrato mo sa akin, Romulo? Matagal ko ng pangarap ang maging ina ng mga anak ni Romulo, kaya alam kong di ko matatanggihan to. Inawakan ko ang tiyan ko. May laman na kaya ito? Sana magkalaman na para mahalin na ako ni Romulo. Pinahiran ko ng concealing cream mga sugat at pasa ko para hindi nakakaawang tingnan ng itsura ko. Dalawang gilid ng labi ko habang bahagi ng kanang kong mata, kanang braso ko, kaliwang binti ko at kaliwang braso ko. Tapos na akong pahirapan ng mga pasa at sugat ko. Naglakad ako tumarap sa salamin. Sobrang sakit talaga ng binti ko at lalo na sa bandang baba ko dahil sobrang harsh sa akin kahapon ni Romulo. Feeling ko nagkaroon ako ng laceration sa baba dahil sa sobrang sakit nito. Ding dong! Napakunot ang noo ko na may nag-doorbell. Sino naman kaya ang magdo-doorbell? Pero imbes isipin ko sino nag-doorbell, tumayo na ako para pagbuksan ng kusino mang siya. Kahit nahihirapan man, pinilit ko pa rin maglakad ng maayos. Marcos? Nagugulat kong sabi sa taong nag-doorbell. Good morning, Pat. Bati nito sa akin.
Mabilis kong hinaklit ang braso niya at tinignan ang relo niya. 11:11 na. Baka biglang dumating yun si Romulo. Marcos? Anong ginagawa mo rito? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Wala. I just want to visit my friend. Nakangiting sabi niya. Nilingalinga ako naman ng paningin ko dahil baka dumating bigla si Romulo. Ayoko lang masaktan pa kaya iiwas ko na sa mga ayaw niya. Ganun ba? Okay naman ako, sabi ko. Nakita ko kumunot ang noon niya. Ano nangyari sa'yo? Mukha kang watchman yan, sabi niya at tumawa pa. Aalis kasi ako kaya sorry. Sabi ko na lang kahit ang totoo, bawal naman akong lumabas. Sinabihan din ni Romulo ang mga guard na bawal akong palabasin kaya alam kong di ako makakalabas. Ha? Sasamahan na kita? Hindi na. Kasama kong asawa ko. Sabi ko na lang sa kanya. Nanlaki ang mata ko na makita ko ang sasakyan ni Romulo. Sige na Marcos, alis ka na. Natataranta kong sabit saka itinulak hindi palabas si Marcos, sabay sara ng gate. Pumasok na ako agad at nagmamadaling umupo sa sofa. Kinakabahan ako kaya hindi ko maiwasang kutkutin ang mga kuko ko. Nakatingin lang ako sa orasan, hinihintay na pumasok si Romulo. After 7 minutes, narinig kong bumukas ng gate kaya mas lalong parang tinambal ang puso ko. Bumukas na ang kwarto ng bahay. Nilingon ko agad si Romulo at nang makita kong nakatingin siya sa akin, binaba ko agad ang tingin ko. Inihintay kong saktan niya na naman ako pero napakunot ang noo ko. Nang nagpasa niya lamang ako. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil ang akala ko sasampalin niya na naman ako. Umakyat na siya sa itaas ng walang imig. Pero after 10 minutes, bumaba na siya kaya't napayuko na naman ako. Nakita ko dumiretso siya sa kusina. Nakayuko lang ako, tiniiwasan kong makuha ang atensyon ni Romulo dahil ayoko nang masaktan pa. Wala pang 3 minuto nakita ko. Pumasok na naman siya na wala bang habang may dalang first aid kit. Anong gagawin niya dyan? Nasaktan ba siya? Tumayo ako agad para gamitin siya sa kanyang sugat kung mayroon man. Pero nagulat ako sa biglaan niyang paghawak sa braso ko. Napatingin lang ako sa kanya. Pinaupo niya naman ako at nagulat ng bigla niyang hawiin ang suot kong palda shorts. Naglabas siya ng alcohol at cotton. Pinahiran niyang pasako kaya't nabura ang concealing cream na pinahid ko doon. Nagamot ko na yan. Nahihiya akong sambit sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot. Nagpatuloy lang sa pagpahid ng alcohol sa pasako. Tumahimik na lang ako, tiniyaan siya sa ginagawa niya. Pero hindi ko maiwasan na mapangiti dahil naramdaman kong concern naman pala si Romulo sa akin. Akala ko, buong pagkamuhi na lang ang nararamdaman niya sa akin. I want to savor this because this is the first time he did this to me. Sa ilang beses niyang pananakit sa akin, tanging ngayon lang niya ginamot ang mga pasako. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin. Kinikilig ako. Sana may abilidad akong patigilin ng oras para manatili lang kami sa ganitong sitwasyon. Tinitigan ko lang siya at nang matapos niyang gamitin ang pasako, inangat niya ang tingin niya sa akin. Tinitigan niya ang gilid ng labi ko at napasay na lang na makita niyang 2 pa lang pasako doon. Inawakan niya ang pangako. Nagsimulang pahiran ng alkohol ang gilid ng labi ko. Tumitig lang ako sa mga mata niya at ramdam ko, iniiwasan niyang titigan ako. Ow! Sabi ko na medyo napadiin ang pagkakapahid niya ng alkohol sa akin. Huminto naman siya sa gilid at nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan. Napapapikit siya. Habang hinahalikan ako kaya pumikit na rin ako. I want to savor everything. I want to savor his kiss because this is the first time he kissed me passionately. Naramdaman kong unti-unti nang lumalapad ang likod ko sa sofa namin hanggang sa naramdaman kong bumababa ng mga halik niya sa leeg ko. Nagpatuloy lang siya sa paghalik sa akin at nang halikan niya na ako doon, napahawak ako sa mga braso niya. Romulo, please, wag muna. Masakit pa ang baba ko. Sabi ko dahil masakit pa talaga ang baba ko. Nakita ko namang medyo nainis siya, kaya't napangiti nilang ako ng pasikreto sa isip ko. Pero pumatong siya ulit sa akin at ibinaon ang mukha sa tenga ko. Sorry. Bulong niya sa akin na saktong narinig ko lang. Biglang may pumatak na luha sa mga mata ko. This is the very first time you say sorry to me. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako sinasaktan ni Romulo. Kahit di niya ako pinapansin masyado, masaya na rin akong humingi siya sa akin ng tawad nun at di niya na ako sinaktan pa. Romulo, kain na tayo, pinaghanda na kita. Sabi ko na makababa na siya. Kumain ka na, aalis ako. Naging tugon niya lang sa sinabi ko.
Umalis na rin siya pagkasabi niya nun sa akin. Nanlulumo na naman akong umupo sa upuan dahil cold pa rin siya sa akin. Okay lang yan, Patricia. Mamahalin ka rin ni Romulo. Tama. Mamahalin pa ako ni Romulo. Kapit lang. Hanggat kaya pa, kapit lang. Sumandok ako ng kanin at ulam at kumain ng mag-isa. Naligpit ko na yun pagkatapos at umakyat para maligo. Naligo na ako at magbibihis at bumaba na. Bagsak akong umupo sa sofa dahil naboboard na naman ako. Bawal akong lumabas at wala naman akong cellphone. May internet nga sa bahay. Di naman ako binibilhan ni Romulo ng phone. Kring! Kring! Tumayo ako pagkarinig ng tunog ng telepono para sagutin to. Hello? Sabi ko sa kabilang linya. Hoy tuta! Uuwi na si Megs bukas. Gusto niya raw mag-bonding muna tayo bago siya lumipad papaalis. Sabi ni Brenda sa kabilang linya. Ha? Ang aga niya namang uuwi. Tanong ko pa dahil 1 buwan lang siya halos na malagi dito. May trabaho raw siya eh. G ka ba? Sama ka na. Di naman tayo magbabar eh. Sabi pa niya. Alam kasi nilang hindi ako pinapayagan ni Romulo lumabas dahil doon sa nangyari sa bar at nagsinungaling pa ako para makasama lang. Kasi baka hindi pumayag si Romulo. Pagdadahilan ko. Oh, come on. Pinuposes ka ba ng asawa mo dyan? Kahit hindi ko siya nakikita, alam ko umiirap na to. Posas? Matindi pa nga sa posas ang ginagawa niya sa akin eh. O ano, G ka na ha? Sabi pa niya. Nag-isip ako na magandang idadahilan kay Romulo dahil baka mahirapan akong papayagan siya. Tanungin mo na lang siya kung anong oras siya uuwi, tas bago pa siya umuwi, ihahatid ka na namin. Sabi niya. Oo nga no, pwede na siguro yun. O sige, ito-try ko mamaya. Tatawagan ulit kita kapag natanong ko na. Sabi ko lang. Sige, sabi niya at binaba na ang tawag. Nagsimula ako i-dial ang telephone number nila sa opisina. 2 ring pa lang may sumagot na. Yes ma'am, this is Camille from the Silvas Company. How may I help you? Sabi ng siguro'y sekretary ni Romulo. Asawa po ito ni Romulo. May I talk to him? Tanong ko pa. Okay, wait po ma'am. I will try to ask Mr. De Villa first. Sabi ng sumagot sa akin. Naghintay pa ako na ilang minuto. Okay ma'am, I will connect your line to him. Sabi ng sekretary. Kinakabahan man, sinubukan kong pakalmahin ang sarili para hindi siya maghinala sa akin. What? Sagot niya sa kabilang linya. Pati ba naman sa tawag, cold pa rin siya sa akin? Kailan ka uuwi? Tanong ko sa kanya. Why do you ask? Biglang tanong niya, kaya nag-isip ako na may dadahilan. Paghahanda lang kita ng kakainin. Baka mapanis kapag niluto ko kaagad. Sabi ko. Maybe 9 o'clock. Sagot niya, kaya ako naman ang nagtaka. Dahil ang akala ko, bubungangaan niya ako at sabihin di siya uuwi at kakain. Sige, bye. Sabi ko na lamang at binaba na ang tawag. Muli ko namang denial ang number ni Brenda. Ilang ring lang sinagot na naman agad. Oh, ang sabi na magaling mong asawa? Bungad niya sa tawag ko. 9:00 pa raw ng gabi. Sabi ko sa kanya. Edi ihatid ka namin ng 8 sa bahay ninyo. Sabi niya pa. No, wag 8. Kasi ang sabi ko sa kanya, magluluto ako para sa kanya kaya mga 7:30 niyo ako ihatid. Sabi ko. Sige. Magbihis ka ngayon na. Ikaw na lang hinihintay namin. Sambit pa niya. Sige, sunduin niyo ako. Wala akong masakyan eh. Sige, papasundo kita kay Manong Luffy. Sabi niya pa. Ipapasundo niya raw ako sa driver nila. Sige, magbihis ka na. Sabi pa niya. Sige, bye-bye. Sabi ko at ibinaba ng telepono. Umakit na ako agad para makapagbihis dahil baka maghintay sa akin si Manong Berting nang matagal sa labas. Naghalongkat ako ng simpleng damit lang ng panggala. Na makahugot na ako, nagpalit na rin ako. Skinny jeans at t-shirt lang napili ko dahil di naman party ang pupuntahan ko. Pagkatapos ko mag-ayos, bumaba na ako. Naglakad na lang ako papunta ng gate at sakto nga, nandun si Manong Berting. Manong guard, aalis lang po ako saglit. Pinapasundo niya po ako eh. Ayun po ang sasakyan oh. Sabi ko sa guard. Sure ka ma'am ha? Sabi ng guard kaya't tumango na lang ako kahit ang totoo niya hindi. Opo. Sabi ko pa sa guard kaya't pinagbuksan naman nila ako. Pumunta na ako ng sasakyan. Pinagbuksan pa ni Manong Berting. Hello Manong Berting? Sabi ko kay Manong. Hi naman Ining. Parang pumayat ka. Tanong ni Manong. Di naman Manong. Nag-diet kasi ako eh. Pag sisinungaling ko at tumawa pa ng konti. Baka naman sobrahan mo ha. Buto lang matira sa'yo.
Pagbibiro pa ni Manong kaya tumawa na lamang ako. Buong biyahe nagkwentuhan lang kami ni Manong. Nung nasa mall na kami, bumaba na ako at nagpaalam kay Manong. Pumasok na ako at tumiretso ng second floor kung saan daw sila nandoroon. Nilibot kong buong second floor hanggang sa makita kong Japanese restaurant kung saan na sinabi ni Brenda. "Oh, nandito ka na pala. Buti naman nakalabas ka." Bungad sa akin ni Jane. "Todo bantay ang paraning mong asawa eh." Dagdag niya pa. Di ko na siya pinansin at umupo na lamang. "Umorder na kami. Tagal mo kasi eh. Order ka na," sabi sa akin ni Brenda. "Waiter!" Tawag niya sa waiter at umaksyon pa ng menu. "Uuwi ka na raw, tuta?" Tanong ko kay Migs. "Yeah, trabaho kasi," sabi niya pa. "Ano ba yan? Di man lang tayo nakapag-bonding ng matagal?" Sabi ko pa. "Hoy babae, ilang beses ka naming tinawagan pero lagi mong dinadahilan yung asawa mo." Singit ni Jane. Bawal kasi akong sumama talaga sa kanila. Dalalata ang mga pasako ng mga times na niyayaya nila ako lumabas. "Sorry na. Si Romulo kasi." "Romulo na naman." "Naman kasi Patricia, umamin ka nga. Under ka ba dyan sa asawa mo?" Naiinis sabi sa akin ni Jane. Lumapit sa amin ang waiter at binigyan ako ng menu. Pumili ako ng 3 putahe dahil hindi naman ako magbabayad. "Hoy, ang dami niyan babae ah. Baka buntis ka na ah," sabi sa akin ni Migs. Napahinto ko saglit sa pagkausap sa waiter. Buntis ba ako? Kasi naalala ko ginalaw na ako ni Romulo talaga. Yung galaw na magpapabuntis sa isang babae. Nagkwentuhan lang kami habang kumakain hanggang sa mapagdesisyonan naming lumabas na at mag-shopping na muna. Libre naman ni Migs eh, kasi nga aalis na raw siya. "Hoy babae, ito oh, bagay sa'yo." Tawag sa akin ni Jane saka pinakita sa akin na isang lingerie. "Jane?" Maktol ko dahil nahihiya ako sa hawak niya. Pinagtitinginan siya ng mga tao eh. Kasi para naman happy ang bed life niyo, no? Wala pa kayong Jane, stop. Nakakahiya. Pagpaputol ko sa sinasabi niya dahil nakatingin pa rin ng mga tao sa amin. "What's that, tuta?" Dinig kong singit ni Meg sa usapan. "Aanin mo pa yan, Jane? Di ba marami kang ganyan sa bahay ninyo?" Sabi pa ni Brenda kay Jane na kasalukuyang sinusuri ang lingerie. "Hindi sa akin to. Para sa kaibigan niyong di alam kung nadidiligan pa." Ani Jane. "Hays, inaano ba kayo ng bed life ko?" Nilapitan ko naman si Jane at hinila na lamang. "Tara na nga, bayaran na natin to. Sarap mong busalan, tuta." Sambit ko na lamang. Tumawa na lamang siya. Napabuntong hininga na lang ako dahil alam kong hindi alam ni Jane ang nangyayari sa amin ni Romulo. Binayaran na ni Migs ang lahat ng kinuha namin. Nakasimangot pa siya habang nagbabayad dahil walang hiyaro kami sa dami ng kinuha namin. "Ayan na, sabi mo kasi libre mo." Nangaasar pang sabi ni Jane. "Itatatak ko na yan sa kokote kong wag na kayong ililibre pa. Mamumulubi ako sa inyo. Hiya-hiya rin kayo paminsan-minsan," sabi naman ni Migs. Tumawa lang kami ni Brenda. Hinila na sila papalabas ng department store. "Patricia?" Napalingon ako sa taong tumawag ng pangalan ko. "Oh, Marcos." Nahihiya akong banggit ng pangalan niya. Matagal na rin kasi kaming di nagkikita, simula nung unang punta niya sa bahay namin. "Ikaw nga," sabi pa niya saka lumapit sa amin. Kasama niya ngayon yung nephew niyang hinabol niya sa supermarket nung isang araw. "Hoy babaita ka, sino yung amin niyan?" Bulong ni Jane sa tenga ko. Kakilala lang," bulong ko rin. "May asawa ka na." Pagpapaalala niya pa kaya kinuton ko na sa noo. "Alam ko," bulong ko rin sa kanya. Nung nasa tapat ko na si Marcos, ginitian ko lamang siya. "Hello, Ate Patricia." Giit sa akin ng pamangkin ni Marcos. Yumuko naman ako ng kaunti. Pinisil ng bahagya ang pisngi niya. Ang cute ng mga babies. Sana meron din ako noon. "Hi, Angel." Bati ko rin sa kanya. Kakarinig naman ako ng pagubo sa likod ko, kaya't lumingon ako kay Migs. Marcos, my friends, this is Jane, Brenda, and this is Migs." Pagpapakilala ko sa mga kaibigan ko. Guys, this is Marcos, kapitbahay ko." Pagpapakilala ko. "Hello, Patricia's friend," Marcos said while waving his hand. "Hi, Marcos." Sabay na bati na Jane and Brenda. "Kamusta, pare?" Pangumusta ni Migs. "Okay lang naman, pogi pa rin," mahanging sabi ni Marcos. Narinig ko namang tumawa sila Jane at Brenda. "You're funny," sabi pa ni Jane. Tumawa na lang din si Marcos sa sinabi ni Jane. "Where are you guys going?" Feeling close sa tanong pa ni Marcos sa amin. "Shopping lang,"
Si Brenda nang sumagot. We're going to the arcade. Maglalaro raw to. Share lang ni Marcos kahit di naman siya tinatanong. Sabay turo sa pamangkin niya. Really? Sama na kami. Namiss kong maglaro kakaalaga ng mga anak ko. Sabi pa ni Jane. Bumaling naman to kay Migs. Hoy, pera mo na yon, sumusobra ka na tuta ah. Sabi ni Migs nang mahalata niyang sasabihin sana ni Jane. Heist, kala ko naman libre mo. Hoy, ikaw na nga may pinakamaraming pinamiling damit sa department store. May mukha ka pang magpalibre ng pang-arcade? Pang-aasar ni Migs kay Jane. Wait, I have to take this call. Biglang singit ni Brenda at lumayo ng kaunti sa amin. Sige na nga, kayo na lang ni Patricia. Susunduin ko pa mga anak ko sa school nila, sabi ni Jane. Ha? Ba't ako? Nagugulat kong tanong kay Jane dahil sa sinabi niya. Oo, wala ka namang anak na susunduin. Tsaka mukhang gusto kong magkalaro ng mga bata, oh. Sabi niya pa sabay nguso kay Angel. Kaya't nilingon ko pa si Angel na nagpapakit sa akin. It's okay if she will not go with us. Singit ni Marcos. Tiningnan ko naman si Baby Angel, pero para siyang nalungkot. Tiningnan ko sila Migs, nagbabaka sakaling sasamahan nila ako, pero nagkibit balikat lang siya. I have to prepare for the flight, he just said. Pinakita ko naman sa kanyang nalungkot ako, but he just chuckled. Sorry guys, I have to go na. Susunduin ko pang anak ko sa school. Nagka-emergency raw ang driver namin eh. Sabi ni Brenda pagbalik niya. Mas nalungkot ako dahil mukhang iiwan talaga nila ako with Marcos. Bye-bye guys, she just said at nakipagbeso-beso na sa amin. Wait, sama na kami. Sabi pa ni Jane at nakipagbeso na sa akin. Babae, may asawa ka na. Bulong pa sa akin ni Jane. Sinimangutan ko lamang siya. Lumapit na rin si Meg sa akin saka ko hinag. I will miss you tuta. Tatawag ulit ako kapag uuwi naman ako rito ha. Sabi niya pa. I miss you too tita. Take care. Nalulungkot kong sabi kay Megs at hinag din siya. He kissed me on the cheeks then he left. Inatid ko lang sila ng tingin at napatingin sa kamay na humawak sa kamay ko. Only to find Angel. Tiningnan ko muna si Marcos saka ngumiti na lamang para itagong hiya dahil sa pagpapaalis ko sa kanya noong pumunta siya sa bahay namin. Sensya ka na sa inakto ko nung last punta mo sa bahay namin ha. May ginagawa pa kasi ako nun eh. Ingi ko sa kanya ng tawad. It's okay. Anyway, thanks for coming with us. Yung ate ko kasi may gumawa pa kaya iniwan sa akin si Angel. He apologized. What's your job? I also asked him. I am an architect in our company, he said. Oh, how about you? I'm a graduate of medical technology. Did you pursue medicine? No, I have to be a full-time wife for my husband because he needs someone to take care of him for 24 hours. I want to pursue medicine but my husband won't let me. Sayang, he just said and looked at his nephew playing basketball. Napadako ang relo ko. Shit, I exclaimed. It is already 8:30 in the evening. Binaling ko naman kay Marcos ang tingin ko. I'm sorry Marcos but I have to go. Wait, we haven't eaten yet, he said while holding my arms. No need, I'm sorry. I really have to go na. Kinakabahan ko pang sabi kay Marcos. Ihatid ka na lang namin. He offered pero mukhang akong batang lumingon-lingon pa. Patay ako nito. Sorry Marcos but I really have to go. Sabi ko at nagbaw sa kanya at saka nagmamadaling lumabas ng arcade. Naririnig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ko na siya magwapang lingunin. Shit! Sana wala pa si Romulo doon. Please po, kahit ngayon lang di na po ako uulit. Dali-dali akong sumakay ng taxi at umuwi ng bahay namin. Kinakabahan man dahan-dahan kong binuksan ng bahay namin at laking pasasalamat ko na makitang wala pang kotse ni Romulo at nakapatay din ang mga ilaw. Nagmamadali akong dumiretso ng kusina para magluto. Dahil sa pagmamadali ko, tinolang manok na lang ang luto ko para pakulo lang ng manok sa kalagay ng papaya, dahon ng sili na binili ko nun sa palengke. Tama lang din dahil parang malalanta ng mga gulay sa ref namin. Bandang 9:00 tapos na ako magluto kaya binagsak ko ang sarili ko sa sofa dahil sa pagod at nerbiyos. Di pala ako nagbibihis. Sambit ko at umakyat na muna ako sa taas para makapagbihis. Nagsuot lang ako sang simpleng night dress dahil dito naman ako nasanay. Bumaba na rin ako para hintayin si Romulo. Nagbukas ako ng TV para alisin ang bagot ko sa paghihintay sa kanya.
Napatingin ako sa wall clock namin. 11:11 na. Bakit wala pa siya? Umuwi kaya siya kila Margarita at doon nagpapalipas ng gabi? Beep beep! Halos mabingi ako sa walang tigil ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Ano ba yan? Di makapaghintay naman to? Simangot ko habang naglalakad para pagbuksan si Romulo. Alam ko namang siya yun eh. Di ko lang alam kung bakit mukha siyang baliw kakapreno. Kala siguro tulog na ako. Oh, Romulo! Tawag ko sa pangalan niya, ngunit biglang nalukot ang mukha ko na makamoy ako ng alak. Uminom ba siya? Bakit naman siya uminom? Oh, Patricia! Tawag niya sa akin. Bigla niya akong inakbayan. Napaigtad ako nang bigla niya akong kilitiin sa tagiliran. Lasing nga siya. Kamusta ka na? Tanong niya sa akin na wari bang di niya ako nakikita. Sa bagay, parang gano'n rin ang sitwasyon namin eh. Parang di kami magkasama sa isang bubong. Bakit ganyan ang suot mo? Nangaakit ka ba? Sambit niya sabay turo pa sa damit ko. Pinakbay ko naman sa akin ang mga braso niya para tulungan siyang maglakad. Gosh! Para siya nakauwi ng lasing. Buti na nga lang at hindi siya nadisgrasya. Kung hindi, lagot ako kay la mommy. Sa bagay, asawa nga pala kita. Pakis nga? Sabi niya at ninunguso pa ang labi para lang halikan ako. Pero lumayo ako dahil nahihirapan ako na alalayan siya paakyat. Saan ka pupunta? Tanong niya na akma akong aalis para kumuha ng bimpo at ng tubig. May kukunin lamang ako, sabi ko sa kanya. Binitawan niya naman ako kaya naglakad na ako papunta ng kusina. Pagbalik ko, dala-dala ang bimpo at tubig pero nasan ko na siya. Nagising naman siya at tumingin sa akin. Nagulat ako nang bigla ko nitong habulutin at halikan. From gentle kasi naging aggressive ito at nauwi sa isang pagtatalik. Magkatabi kaming natulog sa sofa habang nakayakap siya sa akin. I wish we could stay like this forever. Nagising ako. Napatingin ako sa lalaking katabi ko ngayon sa sofa. Oo nga pala, lasing pala to kagabi. Bakit naman siya naglasing? Tinitigan ko lamang siya at napangiti akong bigla nang maramdaman ko. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Ungol niya habang kinukusot ang mga mata. Iniwas ko naman ang paningin ko dahil baka mailang siya. Good morning. Nagulat akong tumingin sa kanya nang batiin niya ako ng magandang umaga. First time in my life, as his wife, na binati niya ako ng umaga. Why are we here? Tanong niya sa akin. Nalasing ka kagabi. Naiilang kong sabi sa kanya. Nagkainan lang kaming barkada kaya't sumama na ako. Sabi niya. Bakit siya nag-e-explain? I understood. Sabi ko na lang kahit di naman siya nangingi ng opinion ko. Did you cook? Tanong niya sa akin kaya't napatayo akong bigla. Napahiga rin akong bigla na mapagtanto ko na wala rin pala akong saplot. Napahiyamay nagdamadali akong sinuot ang night dress ko at agad nang tumayo. Oo, iinitin ko muna. Sabi ko at nagmamadaling pumunta ng kusina para initin ang sabaw ng niluto ko kagabi. Hinintay ko lang yon hanggang kumulo. Pinatay ko na rin nang pumunta ulit sa sala para tingnan kung nandun pa si Romulo. Pero pagbalik ko wala na siya. Siguro naligo na yon para mahimasmasan siya. At tamang ang hinala ko dahil pag-akit ko'y nakarinig ako ng tunog ng tubig sa CR ng kwarto namin. Naghintay ako sa kanya sa labas para sa sunod na maligo. Nang lumabas na siya'y napayoko ako dahil nakatuwala lamang siya. Nainit ko na yon. Maliligo na lang muna ako. Sabi ko at agad nang pumasok ng CR. Naligo na ako at nagbihis na rin. Pagbaba ko'y nakita ko siyang nanonood ng TV. Dumiretso ako sa kusina para hugasan ang pinagkainan niya. Pero nagtaka ako nang walang bawas ang ulam. Di ka kumain? Tanong ko sa kanya. Pero di niya ako sinagot at bigla na lang tumayo. Hinila niya ako papunta sa kusina. Umupo siya sa upuan niya. Napakunot ang noo ko. Kinuhanan ko siya ng pingarat ng ulam. Umupo na rin ako sa upuan ko para sumabay na sa kanya. Tahimik lang kaming kumalit nang matapos na siya, tumayo na siya. Tumayo na rin ako para maghugas ng pinggan. Pagkatapos pumunta ako ng sala. Napakunot ang noo ko na makita ko na nanonood siya ng TV. Wala ba siyang trabaho? Di ko na lang siya tinanong pa dahil baka magalit na naman siya sa akin. Mukha pa namang nasa mood siya ngayon. Umupo na rin ako sa sofa pero malayo sa kanya. Nilingon niya naman ako kaya't napaigtad ako ng bahagya. Why are you sitting there? Tanong niya kaya't tumayo ako para lumapit ng mauupuan.
Nagulat ako nang bigla niya akong hinawakan sa braso at tinila pa upo sa tabi niya. Tahimik lang siyang nanonood habang ako ay gusto na magtatalon ng dahil sa kilig. Bakit parang nagbago siya? Narealize na pa ba na mahal niya na ako? Gosh, magpapaparty na ba ako? Muli ko siyang nilingon para tingnan ang mukha niyang napakagwapo. Will you please stop staring at me? Sabi niya nang hindi ako nililingon. Agad naman ako napaiwas ang tingin. Pilit iniintindi ang nangyayari sa moving pinapanood niya. Pero hindi na ako makapag-concentrate sa panonood dahil ang utak ko'y lumilipad pa kakaisip sa nakain niya dahil sa mga kinikilos niya ngayon. Sana hindi na ito matapos at tuloy-tuloy ng ganyang trato niya sa akin. Isang linggo na rin at masasabi kong ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Di ako nagkamali sa hindi pagsuko. Sa lahat ng pinagdaanan ko masasabi kong worth it ang lahat ng paghihintay at sakit na naranasan ko noon dahil sa wakas nakamit ko lang ninanais ko. Di ko man manarinig sa bibig niya ang salitang gusto kong marinig. At least pinaparamdam niya sa aking huwag sumuko dahil mamahalin niya rin ako. Pat, help me wear this. Tawag niya sa akin. Lumapit ako para tulungan siyang ayusin ang tayo niya. I don't know. Ilang beses niya na itong ginawa pero hindi ko alam ba't nagpapatulong pa rin siya sa akin. Ito ang madalas kong napapanood sa mga drama. Ang mga babae magsusuot ng tie ng kanilang asawa. So asawa ng turing niya sa akin. Kinikilig talaga ako. Ayos na. Sabi ko pagkatapos kong ayusin ang tie niya. Nilitian ko siya at bahagyang namula na naman ang mukha ko nang ngitian niya rin ako. Tara na. Nakahanda na yung pagkain mo sa mesa? Sabi ko sa kanya. Tumango siya at naglakad na papuntang dining area. Sumunod na rin ako sa kanya sa dining area. Nakita ko siyang nakaupo at nagsasandok ng pagkain. Naglakad na rin ako papunta sa upuan ko at nagsandok ng makakain ko. Huwag ka na magluto mamayang gabi. Susunduin kita ng 6:00. Wear something nice. Nakatingin ako sa kanya at naghihintay na sasabihin pa niya. Iniwas niya naman agad ang tingin niya. Kain na lang tayo sa labas. Patuloy niya sa sinabi niya kanina. Bahagya namang nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Magde-date kami? Hey! Napabalik ako sa ulirat ko na mag-snap siya sa harapan ng mukha ko mismo. Oo, sige. Nasabi ko na lang at tagling sumubo ng kanin. Para naman akong teenager nito. Kinikilig kapag inaaya ng date. 24 na ako pero heto pa rin kinikilig sa Prince Charming ko. Matapos namin kumain, tumayo na siya para pumasok sa trabaho. Sinundan ko naman siya papalabas para isara ang gate. Pagkalabas niya, na makapasok na siya ng sasakyan, nagulat ako nang bigla niya akong hatakin at halikan sa labi. It was a passionate kiss. Sweet! Sambit niya na nakapagpatulala sa akin. Ilang minuto ako na estatwa sa kinatatayuan ko kanina. Napansin ko na lang kanina pang nakabukas ang gate namin dahil kanina pa nakalabas si Romulo. Sinara ko na lang ang gate saka pumasok sa bahay namin. Nagsisigaw ako sa loob. Kinukong walis tambo at saka nagsasayaw na parang nasa isang ball. Pagkakanta ko at sumasayaw paikot sa isang sulok ng sala namin. Sa sobrang saya ko, tinawagan ko si Brenda na siyang nakakaalam ng sitwasyon namin ni Romulo noon. Brand! Bungad ko sa kanya na sagutin niyang tawag ko. Patricia, marandi ka babae ka? Ang sakit sa tinga ng bunganga mo. Pagrereklamo niya. Ini-imagine ko pa kung paano niyang nilayo ang cellphone niya sa tenga niya. Napahagikik ako dahil sa pagiging childish ko. Brenda, kinikilig ako. Pagkukwento ko sa kanya. At bakit ka naman kinikilig? Tanong niya sa kabilang linya. Kasi tuta, ramdam ko nagbago na si Romulo. Sambit ko. Ano nagbabago? Kasi, pabitin ka naman tuta eh. Inahin niya ako mag-date mamaya. Kinikilig ko pang sambit sa kanya. Punyemas kang babae ka, ang sama mo palang kiligin. Pagrereklamo niya ulit. Sorry na tuta, kinikilig lang talaga ako. Nakanguso kong sabi sa kanya. O ay ano naman ngayon? Tanong niya pa. Kasi may mali akong problema. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa pa ako. Ano namang problema mo, Aber? Kasi ano? Di ko alam kung paano ako mag-aayos kasi 'di ba first date namin tapos di ko alam paano ako mag-aayos at magmumukhang maganda sa kanya. Tuloy-tuloy ko pang sabi sa kanya. Yan lang ang problema mo? Tanong niya sa akin. Oo, kailangan ko maging maganda. Nakanguso kong sabi sa kabilang linya. O, di tara sa mall? Sabi niya kaya't nang laki ng kaunti ang mata ko. Wala akong pera eh, sabi ko.
Di ka man lang buminigyan ng pera? Sabi niya. Tumango naman ako kahit alam ko na hindi niya ako nakikita. O edi sige na nga, libre na lang kita ngayon since masaya akong masaya ka na sa kanya. Sabi niya kaya't napalukso ako sa tuwa. Talaga? Parang bata akong sambit sa kanya. Oo na, lumabas ka ng subdi ninyo at maghihintay ako sa sa labas. Sabi niya at saka pinatay ang tawag. Mabilis naman akong umakyat para maligo. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako. Simpleng dress lang ang sinuot ko para madaling hubarin mamaya. Wala pa isang oras sa matapos ako mag-ayos. Lumabas ako at chinek ang gate kung nakalak ba talaga. Naglakad na ako palabas ng subdivision. Nang makalabas na ako, nakita ko ang sasakyan ni Brenda na nakaparada lang sa bandang labas. Nagbukas naman siya ng bintana kaya't naglakad na ako papunta sa kanya. Ang tagal mo naman, tuta? Pagrereklamo niya. Pero hindi ko na pinansin yon dahil yumakapagad ako sa kanya pagkapasok ko. Aray! Pagrereklamo niya naman saka pinapalong braso ko na kayakap sa kanya. Ang saya ko, tuta! Masaya kong sabi sa kanya nang humimali ako. Pinaandar niya naman ang sasakyan niya. I am also happy for you, tuta. Nakangiti niyang sabi habang sa daan ang tingin. Nagkwento lang ako sa kanya buong biyahe. Kinuwento ko kung paano nagbago si Romulo. Paano niya ako tinrato. Ramdam kong mamahalin niya ako, tuta. Sabi ko pa sa kanya. I know, tuta, dahil ang katulad mong babae minamahal at di ka mahirap mahalin. Nakangiti niya ring sabit saka tinanggal ng seatbelt niya dahil nasa mall na kami. Tinanggal ko na rin yung akin saka lumabas na rin. Naglakad lang kami papasok. Una naming pinasukan ay ang salon. Madam Luis, ayusin mo naman tong kaibigan kong losyang. Bungad ni Brenda sa isang babae sa salon. Sinamaan ko naman ng tingin si Brenda pero hindi niya ako pinansin. Lumapit naman sa akin isang babaeng maganda na tingin ko yung may-ari ng salon na to. Sure, Brenda? Inawakan naman ako ng babae at kiniya papunta sa isang space na may upuan at makeup kits. Iha, maganda ka naman, kaya hindi ka mahirap ayusan. Ano bang gusto mong ayos? Innocent sweet girl or sophisticated woman? Tanong ni Madam Luis. Sophisticated woman, madam? Biglang singit ni Brenda sa usapan kaya di na lang ako sumagot. Wala naman kasi akong kaalam-alam sa ganitong ayos eh. Okay, let's start, sabi ni Madam. Naramdaman ko namang may nagkakalikot sa paa ko kaya hinayaan ko na lang sila sa gagawin nila. May tiwala ako sa pinili ni Brenda na salon. After I think 2 hours, natapos na rin nila akong ayusan. Dilinat ko naman ang mata ko at para nagulat pa ako sa itsura ko sa salamin. Ako ba talaga to? Namamangha ako sa galing ni Madam Luis sa pag-ayos sa akin. Naka-messy style ang buhok ko. Di ko alam ang itsura ng likuran pero para siyang nakaba na may pagka-ponytail. Parang buhok ni Belle. Taas sa bandang noo ko. May naka-looser strands ng hair ko. Gosh! Napakaganda mo, tuta! Napapatol lang sabi ni Brenda. Inismeran ko na lang siya dahil hindi ako sanay sa gantong papuri. Pagkatapos niya akong ayusin, nagpaalam na si Brenda. Matapos niyang mayarin si Madam, saka ko hinatak papuntang butik. Ramdam kong tingin ng mga tao sa akin at naiilang ako. She is one of a kind. Di ko alam kung okay lang ba tong mga tao sa mga sinasabi nila, pero hindi ko na lang sila pinansin dahil mas mahalaga pa ang date ko kaysa sa chika nila. Sinundan ko lang si Brenda habang naghahanap siya na masusuot ko. Mahigit 30 minutes kami naghanap ng damit hanggang sa nakapili siya ng isang lace cascading ruffles, backless red cocktail. Unang tingin ko palang nagaganda na talaga ako. Hindi siya ganon ka-revealing pero parang napaka-sophisticated ng taong magsusuot noon. Bigla niya akong hinila tinulak papasok sa fitting room. Sinuot ko naman. Sinundan ko si Brenda habang naghahanap siya na masusuot ko. Mahigit kaming 30 minutes naghahanap ng damit hanggang sa nakapili siya. Sinuot ko to't lumabas. Napakanga si Brenda na makita ako at maski ang sales lady na nakatingin din sa akin. Tinignan ko ang price at nagulat ako na makitang nagkakahalaga ito ng 7,250 pesos. Ang ganda mo, sabi ni Brenda. Hinila na naman ako papunta sa mga sandals. Kumuha siya ng red stiletto na plain at saka pinasuot sa akin. I think 4 inches to. Kaloki ang pinagagawa ni Brenda sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, binayaran na yon ni Brenda saka kami umuwi. Oh, ganda mo girl. Ayusin yung date nyo ha? Sabi pa ni Brenda bago ko iwan. Tinignan ko ang orasan at maghihintay na ako ng 20 minutes kay Romulo. Bakit kaya tila nagbago ang pakikitungo ni Romulo kay Patricia? Mahal na kaya niyang asawa? Matuloy kaya ang date nila ni Romulo?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.